Hey, what's up mga uncle? For today's video, tara, puntahan natin yung Real Quezon. Kung ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel, so please naman, pa-subscribe and pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong video. Okay, so ito yung meet up natin, ito yung kasama natin, yung dalawa. So punta natin ngayon ang Real Quezon. Ito, nung tiningnan ko yung Google Map, ang nakalagay dun almost 3 hours eh. So tara, umpisa na natin yung biyahe at nang makarami-dami tayo. Okay, so tip ko nga pala sa ganitong biyahe, kahit hindi naman natin makonsider na long ride, i-check pa rin natin yung mga motor natin, especially brake. Check natin yung brake, tapos gulong yan. Siyempre yung katawan mo, pag tingin mo dinadalaw ka na ng antok, so pwede ka namang mag-break, mag-inom ng tubig o soft drinks o kung ano man dyan na pampatibay o pampawala ng antok. O huwag niyong hayaan na dinadalaw na kayo ng antok, magbibiyahe pa rin, nagmumotor, at huwag mong isakripisyo yung buhay niyo, mga uncle. Basta yun na yun, yung iwas disgrasya. Huwag kayong matulog habang nagdadrive kasi hindi ka pasahero, ikaw yung driver. Okay, so ito yung binabaybay natin. So pagdating ng Calamba, kumaliwa tayo, nagpapansol, tapos dire-diretso hanggang Bay. Ito yung dinaanan natin. So ayan, makikita nyo yung mga ano dito, marami kasi ditong paliguan sa Pansol, napakarami. Ikaw na lang magpili dyan kasi mga uncle, sa pagkakaalam ko, yung Pansol, ito yung spring capital of the Philippines, yung part na siya ng Calamba. So makikita mo dyan, nakahilira po talaga dyan yung mga paliguan. Pili ka lang dyan. Ayan, yung Southwinds na yan, napakaganda ng paliguan yan. So meron po dyan, makikita mo bago mo pagpasok doon sa may Riles, papasok na ng Pansol, meron ng mga nag-aabang dyan na mga parang mga ahente ata yan nila, o anong tawag sa kanila. Sila yung kakamayin ka, mag-ano sila ng merong placard, tapos yun, lalapitan ka kung gusto nyong i-guide ka nila kung saan yung syempre ituro ka doon sa kung saan sila nagtatrabaho, dadalhin kayo doon. At kung syempre kung ando na kayo, edi mag-abot naman kayo, wag naman ho 20. Wala na pong mabibili ng 20 dyan na meron silang mga particular price dyan. Okay, so ayan kahit lagpas na tayo Pansol, mayroon pa ring mga paliguan. So yan, so search nyo lang Calamba Pansol, maraming lalabas dyan mga hot and cold spring. Okay, update. So since lumagpas na tayo sa Pansol, welcome Los Baños. So si Los Baños naman ay yan. Kita nyo yun? Grabe napaka-astig ng aso na yan. Yan. Dumungaw pa siya sa mismong bintana. Di kaya yan bata talon, may tali naman pero ang cute nyo. Kita nyo ba, Uncle? Okay, ang galing.
So, balik tayo sa ano, na ano ako doon sa aso eh. Ang Los Baños pala ay sa pagkakaalam ko, andito ang masasarap at mga original na buko pie. Opo, napaka authentic na mga buko pie dito. Kaya dati yung ano, nagra-rider pa ako. Talagang kahit malayo to, meron akong mga client, mga customer na talagang magbayad sila sa akin. Willing sila magbayad kahit malayo. Papadeliver sa akin ng buko pie dito talaga sa Los Baños. Yun. Dito sila magpapabili. Kasi masarap nga talaga yung buko pie dito. Talagang pag ikaw na biyahe ka ng bandang yun, mga Real, basta Laguna, Santa Cruz, ganyan, pagbalik nyo, huwag nyo kalimutan na bumili dito. Okay, so ayan, nagpapagas muna yung kasama namin kasi hindi sila nagpagas nung pag-alis namin eh, kaya ayun, yun sila yung dalawa. Okay na daw. Tara, bakbakan ulit. Itong sa akin kasi ipinultang ko. Siguro hanggang Real Quezon pa hindi pa ito mauubos. Tipid din kasi itong Aerox na to eh. Mas maganda pa rin talaga yung naka FI yung motor niya. Kahit yung tangke nito nasa 3.7 lang ata, walang 4 liters ang tangke ng Aerox ata, hindi ko lang sure 4 liters ba, so kaya ang iba nag-upgrade. Okay, so andito na tayo sa bae. Okay, so sa bae naman, ang pagkakaalam ko sa bae andito yung mga halaman, mga bulaklak. Ayan nakita nyo po mga uncle, mga auntie, yan. So dinadayo din tong bae na to ng mga plantita at plantito. Okay, napakadami ng mga binibinta dito ng mga ayan, meron din, hindi lang basta-basta mga bulaklak, mga pananim, meron din silang yung paso, yung mga anong tawag yan, mga buhang, tawag niyan, panlagay sa basta yun na yun. I-comment nyo lang dyan kung alam nyo yung nilalagay nila sa halaman na kasama na mga pampataba, ganyan, sako-sako yan nandyan. Kaya dinadayo talaga to ng mga plantito at plantita, yung mga mahihilig sa halaman. So puntahan nyo na to mga uncle, mga auntie. Dito kayo makakakita ng mga gandang mga halaman. So dinadayo din talaga yung bae sa pagdating ng halaman. Tsaka ito pa yung napansin ko, yung kalsada dito ko ulit nasubukan yung gaspol ng ating Aerox. Tingnan nyo naman, 4 lane ba naman eh, napakalapad ng daan dito. Last na gaspol ko is papuntang Bicol. Wow, nakakatakot din kasi. So nakita nyo yun, welcome to Pagsanghan. Okay, update sa Pagsanghan na tayo. Napakaaliwalas din talaga dito ng lugar na to. Iba din yung pakiramdam mo pagka nagra-rides ka, tapos ang ganda ng daan, tapos may mga halaman, mga kahoy. Okay, talagang mafe-feel mo yung magandang tanawin. So minsan na-relax talaga ako dito eh. Ayun yung legend na arko nila, Pagsanghan. Okay, parang doon sa Santa Rosa. So pasok na nga tayo sa Pagsanghan. So malayo-layo na nga yung nabiyahe natin, and then
Pasok na naman tayo ng ano to? Lumban. No, ay. Okay, napansin nyo ba? Ang gaganda ng lugar, ang ganda ng daan. So, dito muna tayo. Ito yung part 1. So, next video natin, yung part 2 is papasok tayo ng Mabitak tapos Siniluan. Okay, abangan nyo kasi napakaganda ng daan doon. Talagang probinsyang probinsya na.